Magandang gabi sa bawat isa, muli devotion tayo. At ngayon ay dito na tayo sa verse 11 ng awit ni Solomon. Verse 11 hanggang 14 yung ating babasahin. Yun, umpisa na natin. Last chapter na ito ng awit ni Solomon. Itong chapter 8 at verse 14 ang last verse niya. Sabi dito, may ubasan si Solomon sa dakong ng Baal, hamon mga taong tumitingin, magsasakang taga roon, buwis nila'y libong pilak, bawat isa taon. Kung si Haring Solomon ay mayroong libong pilak at mga magsasaka ay may 2 hawak, ako naman ay mayroong 6 ng mga ubasan. Bawat isang kasama ko ay malaon ng nananabik na magmula roon sa hardin, ang tinig mo ay marinig. Halika na aking sinta, madali aking mahal, tulad ng pagtakbo ng usa sa kaburulan na punong-puno ng mababangong halaman. Aking natutunan dito mula verse 11 hanggang 14 ay itong verse 12. Sabi dito, kung si Haring Solomon ay mayroong libong pilak at ang mga magsasaka ay may 200 hawak, ako naman ay mayroong taniman ng ubasan. Pinapakita ng talatang ito, ng verses na to, na ang tunay na pag-ibig ay hindi nabibili o hindi kayang bilhin ng pera. Ang tunay na pag-ibig ay kusang pinagkakaloob sa taong inilaan sa iyo ng Panginoon. Ang nagsasalita po dito at ang base po sa akin pagkakaintindi lang po, babae po yung nagsasalita po dito. Babae po yung mga salitang ito, sa babae po ito, na sabi na kung sila'y mayroong libong pilak at mga magsasakay may 200 hawak, ako naman ay mayroong taniman ng ubasan. So, ang sinasabi pong ubasan dito, sa akin pong pagkakaintindi, at base po doon po sa aking pag-aaral, ay ito po yung uri ng isang babae. Sana ay hindi ako ma-restrict dito sa aking sinasabi. Pagpasensyahan nyo na. Pero sinasabi po dito na yun nga po, na huwag ibigay kung kani-kanino ang uri ng isang tao or ano man po ang tawag niyo po doon. At yun nga, ang tunay na pag-ibig ay hindi nabibili at hindi kayang bilhin. Ang tunay na pag-ibig ay kusang pinagkakaloob doon sa taong inilaan ng Panginoon sa iyong buhay. Sana po ay naunawaan niyo po yung gusto ko pong iparating. Ang tunay na pag-ibig, anuman pong sitwasyon, anuman pong pagkakataon, nananatili yung taong umiibig doon sa taong iniibig niya. At ganun din, ang tamang tao na nakalaan sa'yo, isasamahan ka sa anumang sitwasyon, anumang pagkakataon, kung saan ka man mapunta, anuman yung estado mo sa buhay, lagi siyang naandyan.
para sa iyo. Kumbaga, nagkakaroon kayo ng suportahan sa isa't isa. At mas marami kayong nagagawa kapag magkasama kayo. Kung halimbawa, meron kayong pangarap, mas nagagawa niyo yung mga bagay na dapat nyong gawin para maabot yung mga pangarap ninyo. Yun yung aking pagkakaintindi dito sa verse 12 at sana po ay naunawaan nyo po. At ang tunay na pag-ibig at ang tunay na nakalaan ay mali. Ang tunay na inilaan sa iyo, ang tunay na tamang tao na nakalaan sa iyo ay yun ay darating na lang ng hindi mo inaasahan. Pero mabuti na ipinapanalangin natin or isinasagmit natin sa ating Panginoon. At yun lamang, at sana po ay naunawaan niyo po yung gusto ko pong iparating. At kung meron po kayong hindi naunawaan, ay pwede po kayong mag-comment dito po sa baba na aking video. Ang tamang tao, ulitin ko lang, hindi ko pala nasabi. Ang tamang tao ay ipinagkaloob ng Panginoon. Hindi yun kung saan-saan lang matatagpuan, kundi pinagkakaloob yun ng Panginoon sa tamang panahon at sa tamang pagkakataon. Yun lang. Hanggang dito lamang po. See you tonight devotion. God bless po. Bye-bye.